Ang tusino at pindang maaaring kumuha rin daw ng inspirasyon sa mas matanda pang putahe ng mga Kapampangan, ang burong babi. Una, buro siyang babi, meron siyang konting kanin. Tapos kuminsan yung tira-tirang liit-liit na sa palengke, yung mga walang makain, yung mga poor, maghihingi sila ng yung parang pinagtabasan ng ganon. Tinatapon na lang yon, binuburo nila, nilalagyan ng asin at saka may kanin. Tapos kasi nga na ano nila sa burong isda. Tapos as time went on naalis nila yung bigas, yung kanin, nilagyan na lang nila ng asin at saka sugar. Naging pindang naman siya. Ang pagpindang, nilagyan na lang nila na-modify nila yung alat, yung tamis, hanggang pumunta sa tusino. Yung salitang Pampanga ay galing sa root word na pampang or river banks. Pampanga is really a very dangerous province to live in dahil dyan bumabaha talaga. Dahil madalas bahain noon ang Pampanga at bayuhin ng bagyo, natutong magburo ng pagkain ng mga Kapampangan na nagsilbing survival food. Ang mga binurong karne tumatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Ang kilala natin ngayon ay tusino, pero alam nyo ba na ang pinagmulan daw nito ay mula nung sinaunang panahon pa ay buro na hindi masyadong gusto ng maraming mga tao, di ba? Kasama ko dito si Chef Kim na merong ipapakita sa atin ito heirloom recipe ng iyong grandmother. Yes po. Ng lola mo, burong babi. Yes po. Okay. Sige, so paano ba natin ito gagawin itong burong babi? Ito naman po yung proseso ng pagbuburo natin. Okay. Ito po yung palalagyan. Punuin po na natin sa base ng maraming asin. Ng maraming asin. Yes. Oo. Tapos, ilagay po yung karne. Napalapad po. Para sumipsip po agad yung alat. Okay. Tapos, lagyan po ito ng kanin. Uulitin lang ang layers ng asin, karne at kanin. So, ang ginagamit nating curing agent dito ay asin. Asin po. Alam naman natin that putting salt, di ba, Yes, kind of ferments the meat at pati na rin yung rice. Yes po. Kapag nabulok na ang kanin, ito ang magbibigay ng asim sa karne. Ang tinimplahang karne kailangang ibaon sa lupa para hindi makapasok ang hangin sa lalagyan at mas mapabilis ang pagburo nito. Gaano katagal na po? Mag-1 buwan na po ito. Mag-iisang buwan na. Opo. Siyempre, chef, sasabihin ng mga tao, safe ba yung kainin? Yes po. Safe After po. all, ang tagal na yung parang almost na nabulok na siya underground. Yes po. Safe po siya kasi dahil na rin po sa asin, hindi po naaning bacteria. No chance para lumaki pa po. Okay. Thank you din po. Actually, kinakabahan ako nung una kong sinabi sa akin na titikim ako ng burong babi eh. Kasi yung amoy pa lang nakaka-turn off na eh. Diba? Pero pag naluto mo na siya, wala na yung maasim na amoy. Ang nangingibabaw na lang talaga yung salty. Yung salty taste at saka yung baboy, yung taste ng baboy. Which is okay. Kaya po sa kamatis po tiniturn dahil para mabawasan pa po yung alat.